8 pinakamalas na gamit sa bahay na nagpapaubos ng pera at nagdudulot din ng kamalasan. Malas na bagay na dapat nating alisin sa ating tahanan kung nagnanais tayong makaakit ng swerte. Ang ating tahanan ay mayroong 8 cardinal direction. Ang bawat direksyon ay dapat hindi missing sa ating tahanan. Ito ay mahahanap natin sa pamamagitan ng kompas. Ngunit, alam nyo ba na ang 8 cardinal direction ay maaaring mapahina ng mga bagay na hindi natin sinasadyang nailagay natin sa sektor na iyon sa ating tahanan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga bagay na nagdudulot ng kamalasan kapag nailagay natin sa mga direksyon o maling direksyon na dapat hindi niya pinaglalagyan. Kung nagnanais tayong makaakit ng swerte o nagnanais tayo ng kasaganahan sa ating buhay, mahalaga na nalalaman natin ang kalakasan at kahinaan ng bawat sektor sa ating tahanan. Ang bawat sektor po ay nagre-represent ng bawat isa sa atin. North area o ang sektor ng karir sa ating tahanan. Ang North area ay pinapalakas ng elemento ng tubig, kagaya ng aquarium, fountain, mga kulay ng blue at itim. Ang North area ay isa rin sa mga wealth area ng ating tahanan at maaari itong mapahina kung malalagyan ito ng mga bagay na nagdudulot ng depleting o pagkaubos o draining. Ang mga ito ay maaaring magmula sa mga fire element at sobrang puno o malalaking puno. Ang paglalagay po o ang pagkakaroon ng fire element dito sa north, kagaya ng kalan, magdudulot po yan ng negative energies at maaari pong magdulot ng kamalasan. Kung kaya po ninyo na mailipat ang inyong kalan, ilipat nyo po sapagkat pinapatay ng tubig ang apoy. At ito po ay isang uri ng clash of elements. Ang pagkakaroon ng malalaking puno o paglalagay ng mga mapupunong halaman sa north area ay magdudulot din po ng kahinaan. Maaari pong ma-deplete o magkaroon ng draining energy kapag sobrang dami ng halaman na nailagay sa north area. Pinapahina po ng maraming puno ang tubig o ang elemento ng tubig na nasa north. Kaya't kung maglalagay po kayo ng halaman, huwag po kayong maglalagay ng mapupunong halaman at malalaking halaman sa north. Kung mayroon man po tayong mga halaman sa north at ito ay maliliit lang, okay lang po yun. At ang pagkakaroon po ng konting red color sa north ay okay lang po yun. Huwag lang po yung too much red. Isa po yan sa dapat pakatandaan para po magkaroon ng balanse ang ating tahanan. South direction. Ang south direction na may kinalaman sa ating fame and reputation sa buhay. Ito po ay pinapalakas ng elemento ng apoy, gaya ng mga red colors. Maaari din ang paglalagay ng mga halaman at mga candles. Bawal po o malas po ang paglalagay ng water elements sa south. Ganon din po ang paglalagay ng mga metal elements sapagkat ang paglalagay po ng metal elements ay maaaring magdulot ng depleting o pagkaubos o draining ng energy. Ang paglalagay naman ng tubig ay maaaring magdulot ng clash of elements at magdudulot ito ng kamalasan sa atin. Paalala po sa mga tao na mahihilig sa mga fire colors, huwag po ninyong masyadong kulayan ng maraming fire colors ang inyong tahanan. O ang inyong tahanan po ay huwag po ninyong kulayan ng red ang buong bahay ninyo. Sapagat maaari pong masira ang mga swerteng enerhiya dahil ang sobrang paggamit ng apoy ay nagdudulot din po ng kamalasan. Kailangan po kapag tayo ay gagamit ng mga fire colors, kailangan po ito ay minimal lamang at titingnan natin ang mga direksyon na hindi po pwede ang sobrang apoy.
Southwest area. Ang Southwest area ang may kinalaman sa ating marriage at ina ng tahanan o mga babae ng tahanan. Ito po ay pinapalakas ng earth elements. Anumang bagay na gawa sa earth elements ay maaari ninyong ilagay sa Southwest upang mapalakas ang area at maaari din itong ma-enhance ng paglalagay ng mga fire elements dito. Malas po ang paglalagay ng mga malalaking metal cabinets o mga metal elements sa Southwest. Ganon din po ang sobrang halaman at sobrang mga bulaklak. Pinapahina po ng halaman ang earth. Kaya kung meron po kayong halaman sa Southwest, ilipat nyo po sapagkat pinapahina po ang area. Ang area po ng Southwest ay may kinalaman sa swerte ng ating tahanan. At ang swerte po ng mga ina ng tahanan ay maaari niyang maipasa sa ama ng tahanan. Kaya't napakahalaga ng area na ito dahil hindi lamang ito humahawak ng swerte para sa buong sambahayan. Dito rin nagmumula may mga business luck na nagmumula sa Southwest. Kaya't napakalaki po ng kahalagahan ng ating Southwest. Iwasan po ang paglalagay ng mga magdudulot ng kamalasan sa ating Southwest area. West area. Ang West area ang may kinalaman sa ating creativity and children. At ito po ay pinapalakas ng metal elements gaya ng metal bells, metal wind chimes, at iba pang uri ng mga metal elements. At may kinalaman ito sa ating mga anak. Bawal po ang paglalagay o malas po ang paglalagay ng fire elements sa West area. Ang apoy po ay maaaring magdulot ng clash of elements, kaya alisin niyo po kung mayroon mang fire elements dito sa area ng West. At kung mayroon po kayong mga drum ng tubig na nasa West, kung maaari niyo pong ilipat niyo po sapagkat napapahina po ang area ng sobrang dami ng tubig. Ngunit kung konti lamang po, ay okay lamang po yan. Huwag lamang po yung sobrang daming tubig sapagkat napapahina po ang area. Kung apoy naman po ang nandiyan dyan, maaari pong magdulot ng clash of elements yan. At nagdudulot yan, nakaka-apekto po yan sa ating mga anak. Kung nagkakaroon tayo ng mga anak na hindi nakikinig, matigas ang ulo, hindi makapag-focus sa school, tingnan nyo po ang West area ninyo, baka mayroon pong apoy na nandoon. Halimbawa po, may posporo, lighter, kandila, alisin nyo po yan. At kung mayroong maraming tubig, kung maaari ninyong ilipat nyo po. Kung hindi nyo po maaaring mailipat at meron kayong drum dyan na tubig at hindi maaaring mailipat, tulungan nyo po ang West area sa paglalagay ng halaman na nakalagay sa lupa. Maglagay po kayo ng halaman sa paso na nakalagay sa lupa para po matulungan ang West area. Sapagkat napapahina po ng drum na tubig o napakaraming tubig ang West area. At ito po ay napapalakas ng metal. Northwest area. Ang area ito ay may kinalaman sa helpful people, travel, at ito rin po ang lugar ng ama ng ating tahanan. At ito po ay napapalakas ng mga metal elements. Maaari po tayong maglagay ng metal bells, 6-rod wind chimes, at iba pang uri ng mga metal elements. Malas po ang pagkakaroon ng fire elements dito sa Northwest area. At ganun din po ang paglalagay ng sobrang daming tubig sa Northwest. Nagdudulot po yan ng draining energy at clash of elements. Kaya't iwasan po natin ang paglalagay ng fire at sobrang dami ng tubig sapagkat napapahina po ang area. Kapag ang area ay mayroong mga fire elements o mayroong sobrang dami ng tubig, maaari pong magdulot yan ang ating ama ng tahanan ay hirap po sa paghahanap ng trabaho. O hindi siya makahanap ng trabaho, nahihirapang mag-focus o maaari po itong magdulot ng illness para sa kanya.
Kaya napakahalaga po na alisin natin ang mga fire elements dito o mga bagay na mayroong apoy at sobrang dami po ng tubig. Dahil nagdudulot po yan ng kamalasan para sa ama ng ating tahanan. East area. Ang East area may kinalaman sa ating health and family at ito po ay pinapalakas ng wood elements. Dito po nagmumula ang pagkakaroon ng mga masisigla at mababait na mga anak at masayang pamilya. Malas po ang pagkakaroon ng metal elements dito sa East, kagaya ng kutsilyo, gunting, axe, at iba pang uri ng metal elements na matatalas. Malas po yan. Maliban na lang po kung meron tayong kinukure, naglalagay tayo ng metal elements kapag meron po tayong kinukure. Pero kung wala naman po, huwag po kayong maglalagay ng metal elements sapagkat nagdudulot po yan ng clash sa east area o sa wood elements na nasa area ng east. Malas po yun. Malaki po ang magiging epekto nun sa ating pamilya, sa ating tahanan. Sunod na area, ang southeast area po ng ating tahanan. Ang southeast area po ang may kinalaman sa ating wealth. Ang southeast po ay tumutugon sa ating yaman sa buhay. Mga naiipong pera mula sa ating kinikita. Malas po ang paglalagay ng fire colors at ganun din ang paglalagay ng mga metal elements. Maliban na lang po kung meron tayong kinukure. Sapagkat magdudulot po yan ng clash of elements at maapektuhan ang yaman sa ating tahanan o ang ating wealth. At maaari po tayo maglagay ng mga water elements para po mapalakas ang southeast area at ganun din ang ating east area. Pwede po tayong maglagay ng mga water elements, mga kulay na blue or black. Pwede po yun para mapalakas po ang area ng southeast at ganun din ang ating east area. Northeast direction. Ang sektor na ito ay kumakatawan sa ating wisdom at education lack, gayon din ang knowledge. Ito po ay pinapalakas ng earth elements. Ang paglalagay ng mga earth elements sa northeast, maging ang paglalagay ng globo ay mapapalakas po ang area at malas po ang paglalagay ng maraming halaman at maraming metal elements sa area ng northeast sapagkat dinidrain po nito ang lakas ng area. So magdudulot po yan ng kamalasan. Dapat inaalam natin ang kahinaan at kalakasan sapagkat tayo ang maapektuhan ng naidudulot na kamalasan ng mga ito. At kahit ano pang gawin nating pag-akit ng swerte, kung nagmumula ang kamalasan sa isa sa mga direksyon ng ating tahanan, mahihirapan po tayo na makaakit ng swerte at mahihirapan tayong matupad ang mga nakatakdang kapalaran sa atin. Ang bawat kamalasan po na naidudulot ay tayo po ang maapektuhan at hindi ang iba. Maraming salamat po sa panonood. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.